Nakipagbengbeng ako sa best friend ng asawa ko dahil sa Diarativine, isang matinding karanasan sa buhay ko na hindi ko akalain na mangyayari at hindi ko makakalimutan kailanman. Pakitago na lang ako sa pangalang Rona, 40 anyos. May asawa at may 5 anak na. Ang husband ko, tawagin natin si Tony. Mailalarawan ko si Tony bilang isang lalaki, masipag, mabait, at sobrang maalaga sa amin ng mga anak niya. Kahit sa edad namin na ito ay baby pa rin niya ako, lalo na kapag busy sa trabaho. Talagang sobra akong blessed. Ako naman full-time mom. Gusto niyang nasa bahay lang ako at pinaparamdam ko rin sa kanya ang pagmamahal ko. Mahal ko siya ng sobra at alam niyang siya lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Mahilig kami sa motor, parehong marunong mag-ride at minsan ay sumasama kami sa rides kasama ang mga kaibigan. Kapag wala kami, tita at lola ang nagbabantay sa mga bata. Iyon na ang naging bonding namin. May best friend si Tony, architect, si Santino. Gwapo rin balingkinitan, may dimple at medyo matangkad ng kaunti kay Tony. Madalas siya sa bahay namin at naging ninong pa nga ng isa naming anak. Noon pa man, napapansin ko na ang paraan ng tingin niya sa akin parang may gustong ipahiwatig. Kaya todo iwas ako kahit minsan sinusungitan ko siya. Ayoko magdulot ng gulo sa pagitan niya at ng asawa ko. So eto na, nagplano silang mag-rides papuntang probinsya. Backride ako kay Tony, ayaw niya akong mag-solo. Okay ang lahat buong araw, hanggang sa bandang hapon, umuulan na at biglang nasiraan kami malapit sa isang maliit na tulay. Pinatawid niya muna ako kay Santino para makasilong sa gilid at sinabi niyang maghanap muna kami ng masisilungan habang inaayos niya ang motor. Ayoko sana siyang iwan, pero pinilit niya ako para sa kaligtasan ko. Pagkatawid namin bumigay yung tulay, as in crack at nasira. Lahat kami nagulat. Sabi pa ni Tony kay Santino, "Tol, ingatan mo si Mrs." Sigaw niya ng malakas. Nagpatuloy kami ni Santino sa biyahe hanggang sa may nakita kaming mini motel sa liblib. Isa lang ang available na room. Wala kaming choice. Basang-basa kami, nilalamig, wala ring signal sa cellphone. Yung phone ko nasa husband ko kaya stuck talaga kami. May staff na nag-alok ng damit dahil basang-basa kami. Personal niya daw ang paninda. Pagbukas ko ng paper bag, grabe halos mapamura ako sa ganda at nakakatawang sitwasyon. Puno ng lace at silk satin topos na manipis at elegant, pang-adult pero classy. Panglaban talaga ito sa dalawang magpartner na bakbakan. Si Santino pili pa ng ilang set at nakangiti pa, parang nangaasar. Naiinis ako pero nilalamig na ako, kaya wala nang ibang choice. Kundi kunin ko ang 90s na pinili niya. Pagpasok namin sa room, maayos naman. Dumiretso ako sa CR para maligo. Pagkatapos, sinuot ko yung isa niyang pinili manipis, elegant, halos light lang sa balat. Kita na ang kurba sa loob at medyo sinag talaga at smooth naman ang skin ko. Kaya halata na inaalagaan ko ang sarili ko. Bago ako lumabas, sinigawan ko siya, "Hoy, pumikit ka!" Sumunod naman siya. Paglabas ko, diretso ako sa kama at nagbalot ng kumot. Pagkatapos niyang maligo, lumabas siya na sinabihan ko siyang magtakip. Umiling siya pero nakangiti pa rin, nakakakilig. Habang kumakain kami, nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Parang hindi niya maitago ang paghanga. Napalunok pa siya tapos biglang iwas ng tingin. Haha, nakakabaliw. Wala pa ring signal sa cellphone. Tahimik kami, malakas ang ulan sa labas. Medyo nababahala ako sa asawa ko, si Santino. Habang nagkukwento ako sa kanya, halata ang kilig at pagka-curious. Pinilit niyang kontrolin ang sarili niya at hindi lumalapit, pero halata yung tension sa paligid namin. May halo siyang yamot, kasi alam niyang dapat respetuhin ako bilang asawa ng kaibigan niya. Pagkatapos inamin niya ng tahimik, "Rona, bago pa kayo ikasal ni Tony, ikaw na yung minahal ko." Pero naunahan niya ako. Kaya pinili kong manahimik at respetuhin kayo. Napatameme ako at talagang natulala. Halo-halo yung naramdaman ko. Kilig, inis, awa. Parang gusto ko siyang yakapin at sabay sabihan na hindi pwede pero naiintindihan ko kung gaano siya kahirap. Habang tumatagal, halata na nahihirapan siyang kontrolin ang nararamdaman niya. Lumalakad siya paikot, nagmumuni-muni. Paminsan-minsan humahagod sa buhok niya at napapalingon sa akin. Kitang-kita na may pinipigilan siya. Huminga ako ng malalim at sinabi ko, "Santino, mahal ko ang asawa ko. At best friend ka niya. Sana igalang mo yon." Tumango siya. Tahimik lang. Hindi siya lumapit. Parang dun lang lumabas lahat ng damdamin niya na matagal nang kinikimkim. Tapos, dahil wala pa ring signal, at naginom siya ng isang bote ng beer para palamig ng nerves. Daw ganorn, ako naman nahiga na sa kama at maya-maya pa nagising ako sa iyak niya. Lumapit ako sa kanya. Nang makita niya ako, biglang naglabas siya ng nararamdaman. "Ang manhid mo, sobra na akong nasasaktan.
Mahal kita noon pa man, ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Halo-halo ulit ang naramdaman ko. May kilig, may awa, may pagkainis. Pero naintindihan ko siya. Parang lahat ng tensyon at damdaming pinipigilan niya noon, lumabas na sa isang sandali lang. Dahil lang sa isang bote ng beer, oh my God. So ito na nga biglang lumapit ang loko. Abay bigla ba naman akong hinalikan? At ang bilis ng likot ng kanyang mga palad, ang isa ay nasa bunot at nag-isa ay... Kaya hindi na ako nakakilos. Dahil sa ginawa niya sa akin na dala akong bigla, mabilis ang kaganapan. Sa ulo hanggang talampakan, halos dinaanan ng kong katawan. Lalo na sa kuweba ko, halos hindi niya yun pinagsawaan. Sobra siyang... At parang umuuga na ang kwarto namin sa mga ginawa niya sa akin. Ako ay parang sumusunod lang sa daloy ng alon sa ilog, pero ramdam ko ang init Pagkatapos ng lahat, nagalit ako, sinampal ko siya. Sinabi ko na iyon na ang una't huling gagawin namin yon. Ayokong bigyan ng rason si Tony para masira kami. Tama na yon na pinagbigyan kita. Dahil ang mali, kailanman ay hindi maaaring maging tama. Hindi siya umimik at tumango na lamang. Kinabukasan paglabas namin sa motel, binalikan namin ang aking asawa. Ngunit sa ibang way na pala siya dumaan. Late na nang mabasa ni Santino ang message ni Tony. Kaya hinatid niya ako sa bahay at parang normal lang ang lahat. Nagpatuloy ang pagiging mag-best friend ng dalawa. At ako ay naging mailap na kay Santino. Napansin naman niyon ng asawa ko. Mas lalo pa ata akong mabubuking kung lalayuan ko si Santino. Kung mananatili naman akong lalapit kay Santino, parang pumayag na rin ako na lumapit sa Saan hahantong ang buhay may asawa ni Ron ha?